May ask you one question. Imagine kung may dumating na 5,000 pesos extra, okay, sa account mo. Hindi bonus, hindi utang, hindi regalo. Anong unang papasok sa isip mo? Bagong sapatos, cellphone, staycation, online shopping, o baka sabihin mo, wala muna? Be honest, nasabi mo na ba sarili mo kapag umabot na ng 100,000 pesos ang pera mo tsaka ka mag-i-invest? Well, kung oo ang sabi mo, hindi ka nag-iisa. Alam mo ba, marami Pilipino ang ganito ang mindset. Kabaliktaran ang nangyayari. Hindi ka yayaman dahil naghintay ka na magkaroon ng maraming pera. Unting-unting kang yayaman dahil natuto ka mag-invest kahit maliit pa ang iyong pera. Nako ito lang usapang 5,000 Hindi maliit yan maliit lang kung mali ang expectation mo. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ano ba ang layunin mo? Sa 5,000 pesos na makuha mo, is it going to be expense or investment? Pakitype sa comment section. Magkaiba po ang dalawa. Actually, kung gusto nyo talagang malaman sagot ko, kapag may dumating ang extra, automatic, ano ang pumapasok sa isip nyo? Gastos or ipon? Diba? Kung gastos ang unang naisip mo, nako, alam nyo na kung ano mangyayari. Alam mo, ang napansin ko, hindi naman lumaki ang investment ng taong yun dahil mas lumaki ang kanyang kita, pero mas lumaki ang confidence niya. Kasi habang ginagawa mo isang bagay, mas nawawala na yung takot eh. Mang nagiging natural na sa'yo. Hindi na pera ang lumalaki, ang unang lumalaki yung paniniwala mo at confidence mo na pwede ka talagang umasenso. Alam mo, pinakamahal na nawawala sa mga taong nag-iintay parati, hindi yung interest hindi yung dividendo hindi yung returns. Ang pinakamalaki at pinaka-obvious na nawawala, oras. Oras na pwede kang kumita na mas maaga, oras na mababawi mo agad, oras na matututo ka. Yan ang unang nawawala. Alam mo, may nakausap ko isang tao yung 10 taon na nagsasabing, nako, hintayin ko muna lumaki ang ipon ko tsaka na ako mag-invest. Alam mo, 10 taon na nga niya sinasabi yun. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Samantalang, may isa naman ako nakausap. Maliit lang yung kanyang tinatabi, buwan-buwan. Pero, alam mo, naguhulog siya, 500 lang nga Pero natuto siya. Ngayon, ang investment niya malaki na. Hindi lang investment lumaki, pati confidence. So, the question that you need to ask, magkano ba ang nawawala sa'yo sa kakahintay mo? Ang pinakamalaking nawawala sa'yo, experience to learn. Imagine mo, kung gusto mo mag-drive, di ba? Sabihin mo na, manunod ako ng YouTube videos, tapos wala kang gagawin. Matututo ka ba? Wala, it's all head knowledge The only time that you would learn na talaga marunong ka na mag-drive, kung talagang nag-drive ka ng sasakyan. Ganon din ang investing. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang mahilig manood ng financial videos, pero hanggang ngayon hindi pa rin nag-i-invest? Kasi mas komportable na matuto kesa kumilos. Mas safe na manood kesa merong gawin. Hindi sapat lang panay basa, panay seminar. Darating ang panahon, kailangan mo rin magsimula. Agree? Kaya nga, mas natututo ka pag ginagawa mo kesa manood ka lang. Tanungin nga kita, ano mas pipiliin mo? Yung investment nakikita ka na 8% kada taon o mag-i-invest ka sa isang bagong skill para sa sarili mo at kaya mag 10x, 20x, or 30x kung ano man ang invest mo. Karamihan nakatingin lang agad sa investment na walang gagawin. Pero tatandaan mo, ang pinakamalaking asset sa pagpapalago ng pera, hindi pera mo, kundi ikaw. Ikaw kasi ang gagawa ng desisyon, ikaw ang gagawa ng effort. Kung ikaw natuto ka, mas malaki ang potential na mag-multiply ang iyong income. Kaya kung ikaw may hawak kang 5,000 pesos ngayon, okay? Gusto mo bang malaman anong gagawin mo? Ito, number 1, maglagay ka muna ng emergency fund. Yes, ang unang tanong natin is, may emergency fund ka ba? Kung wala, yan muna. Huwag ka mag-i-invest na wala kang emergency fund. Bakit? Kasi just in case na magkasakit ka o may nangyaring emergency, mapipilitan mong ibenta ang iyong investment at masisira ang investment mo. Make sense? That's number 1. Number 2, if I were you, kung may 5,000 ako, invest in yourself. Bakit? Kasi nga, ang best na investment is to learn one more skill, a new skill, because you are just one skill away to double your income. Pwedeng siguro sales, communication, digital marketing, matuto kang business, public speaking. Hindi lang investment sa crypto, stock, minsan mag-invest din tayo sa kaalaman. And third, alam mo magandang investment aside from investing in yourself, pumili ka ng isang investment vehicle. Hindi 5, hindi 10, hindi 20, isa muna. Bakit? Kasi ang goal mo hindi kumita agad Ang goal mo talaga is matuto. Diba? To learn before you earn. Maraming beginners kasi ang gustong subukan ng lahat. Yung crypto, stocks, sunod, mutual fund, REIT, diba? Hanggang sa wala nang naumpisan kasi
panay plano lang. Kaya this is my unsolicited advice. One at a time. Isa muna. Aralin mo, intindihin mo, gawin mo. Pag nasanay ka na, pumunta ka sa pangalawa. Pag confident ka, punta ka sa pangatlo. Remember, focus one at a time and it will help you to create mastery. So, again, let's put it in practical example. Kung may 5,000 ka, ganitong simple allocation, 2,000, pwede mo ilagay sa emergency fund, 2,000, tapos ilagay mo sa investment, diba? Like for example, pag-ibig, or if not naman, yung 1,000, diba, na matitira, mag-invest ka naman sa books, courses, learning. Bakit? Kasi ang investment ng learning is pinakamaganda ang return. Kasi sa totoo lang, pag nag-invest ka sa mga crypto and stocks, medyo matagal-tagal pa yan eh. Pero pag natuto ka ng skill, oras na binenta mo yung skill mo, bukas, may return ka na agad. Agree? Mas madaling mag-invest, ika nga, ng sarili mo, kesa mag-invest sa mga tinatawag na financial instrument. Kaya nga, kung may gusto kayong baguhin na paraan, no, sa paningin ninyo, huwag mong isipin na investor ka kapag malaki na yung kita mo. No, mag-invest ka kahit na maliit pa, mag-umpisa ka. Kapag narinig mo yung salitang investor, ano yung nasa isip mo agad? Ay, mayaman na ako, marami na akong pera, may malaki na akong portfolio. Pero alam mo hindi. Ang tunay na investor, una, nag-uumpisa sa maliit. Number 2, natututong mag-ipon. Number 3, nagte-take ng risk. Number 4, pinag-aaralan kung saan pagpapasukan. Alam mo, kung gusto mo talagang isang tunay na investor, dito ka dapat mag-umpisa. Ngayon, isipin na po natin ang kabaligtaran. Paano kung lumipas na ang isang taon at wala pa rin ginawa? Wala ka nangyari. Alam mo mangyari yan? Pareho pa rin sweldo mo, pareho pa rin ang ipon mo, pareho pa rin ang dahilan mo. Next year na lang. Ay, nako. Kapatid, sa kapag ng kapag mo, panahon ang nawawala at habang may nawawala, wala kang magagawa. At tandaan mo to, hindi ka nag-i-invest para ikaw ay yumaman. Nag-i-invest ka para magkaroon ka ng choices. Nag-i-invest ka para pagdating ng panahon, masasabi mo talaga may freedom of time ka, may freedom of choice ka, may freedom of money ka. Ito ang tunay ng purpose ng investing. Hindi tungkol sa pera, kundi sa freedom. Mga kapatid, yung 5,000 huwag natin mamalitin. Imagine mo na lang, 1 year from now, meron ka ng emergency fund. 1 year from now, may investment fund ka na. 1 year from now, dumoble ng income mo kasi natuto ka ng panibagong skill. May disiplina ka, at the same time, kampante ka na sa pera. Ang pinakamahirap talaga sa investment, yung mag-umpisa. Sa totoo lang, diba? Pero kapag nagawa mo na yon, mas madali na yung susunod. Kaya nga, final question ko sa inyo, mga kapatid, bakit mo gustong mag-invest? So, sabihin mo sa gusto mo bang mag-retire ng young and early? Yan ba yung gusto mo? Type it in the comment section. Kaya nga, kung gusto mong matutunan kung paano na gumawa ng retirement plan, kung bakit ka nag-i-invest para for your future, I want you to type retire sa comment section. Bakit? Bibigyan kita ng retirement assessment form. And the good news, itong retirement assessment form na ito, I will give it to you absolutely for free. Para malaman mo talaga kung ano yung dahilan, kung bakit mo mag-retire, ano yung expenses mo, ano yung timeline mo. Diba? Kung gusto mo malaman yan, nako, type mo na yung word na retire. Hanapin mo na yung link sa baba. Kapatid, may challenge po ako sa'yo. Do me a favor. I-share mo tong video na ito sa isang taong mahal na mahal mo. Sabihin mo, naalala kita habang pinapanood ko to. Malay mo, ito na magiging simula ng pagbabago ng financial future mo at tatandaan. Sa pag-share, walang mawawala, pero pag sila ay natuto, merong madadagdagan sa kanila. At tatandaan mo to, hindi mo kailangan na maging mayaman para magsimula ka mag-invest. Kailangan mo lang magsimulang mag-invest para darating ang panahon. Ikaw ay yayaman. Hanggang sa susunod na video, this is Chinkitan reminding you, ang yaman ay hindi nagsisimula sa laki ng pera, nagsisimula sa tamang diskarte at desisyon. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.